Nasubukan mo na bang magluto ng adobong pusit na merong ampalaya at sotanghon? Ito pong adobong pusit recipe na ito ay sobrang inirecommend ko po sa inyong lutuin dahil sobrang sarap po nito at napakasustansya. Tara po mga kabakyard at ituturo ko po sa inyo kung paano magluto nito. Meron tayo ditong ampalaya. Hihiwain lang natin yan ng ganitong size. Yan, maninipis lang para masarap siyang kainin. Syempre, hindi po mawawala sa adobo ang bawang. Maraming bawang po ang gagamitin natin dito. At pag may bawang, dapat may sibuyas. Ayan, hiwain lang po natin yan ng ganitong size. At syempre, ang pinaka-star ng ating recipe, ang pusit. Ayan, kung hindi nyo pa po alam kung paano magdinis ng pusit, eto po, ganito lang po magdinis. Tinanggal ko lang yung parang mata niyan sa ulo. Mata sa ulo, no? At pagkatapos ay tinanggal ko lang yung kanyang ulo. At tatanggalin natin yung pinaka-plastic dito sa katawan. Yan, ipasok nyo lang po yung daliri nyo dyan sa katawan ng pusit. At saka nyo hilain yung plastic na yan. Hindi po kinakain yung plastic na yan. Ano yan, medyo malutong at hindi talaga madadigest yan pag pumasok sa inyong tiyan. Repeat the process lang po at gawin natin yan sa iba pang mga pusit. Ayan po. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, paki-comment naman po mga kabakyard kung saan bansa kayo nakatira para po malaman natin kung hanggang saan nakakaabot itong ating mga video. Ito po, hiniwa-hiwa ko lang itong ating pusit ng pabilog. At pagkatapos ay isasangkot siya na natin una yung ating bawang. At pagkatapos yung sibuyas. Kapag mag-translucent na yung bawang at sibuyas ay ilalagay na natin yung ating pusit. Sangkotsahin lang po natin ng maigi itong pusit para talagang makasiguro tayo na maalis po yung kanyang langsa. Kasi medyo matapang po yung lasa nitong pusit. Medyo malangsa po siya. Kaya kailangan matinding sangkotsahan po ang gagawin natin. At makalipas nga ang mahaba-habang pagsasangkotsa natin dito sa ating pusit, ay lalagyan na natin yan ng toyo. Pagkatapos ay lalagyan natin yan ng suka. At para mas bumango pa yan, lalagyan natin ng paminta. At pambalansin natin ay ang asukal. Lalagyan din natin yan ng asin syempre para kumpleto ang ating panlasa. At para mas lalong bumango, lalagyan natin yan ng laurel. Lalagyan ko rin yan ng tubig at pakukuluan natin yan ng 1 oras. Tinakpan ko lang po ito at balikan natin after 30 minutes. Makalipas po ang 30 minutes, eto na po yung itsura ng ating pusit. Marami-rami pa rin po siyang sabaw at medyo matigas pa rin po yung ating pusit. Kaya pakukuluan pa natin yan ng 30 minutes pa. At 10 minuto bago maluto itong ating adobong pusit ay ilalagay na natin yung ating ampalaya. Lutuin lang natin yan hanggang sa lumambot yung ampalaya. At pagkatapos po ay isusunod na nating ilagay yung ating sotanghon. Kung hindi mo pa po nalalike ang aking bagong Facebook page, pakiclick lang po yung like at follow para po ma-update kayo kapag mag-upload ako ng bagong video. Saglit lang po nating lulutuin itong sotanghon dito sa ating adobo dahil na-pre-soak ko na po yan. At pag makasiguro tayong na-combine na yung sauce niyan, ayan po, ito na po yung ating adobong pusit na merong ampalaya at sotanghon. Kung nagustuhan niyo po yung ating recipe ngayong araw, paki-comment naman po mga kabakyard at paki-share na rin itong ating video. Maraming salamat po mga kabakyard at wag na natin patagalin to. Tikman na natin yung ating adobong pusit na may sotanghon at ampalaya. Ito na po mga kabakyard yung ating adobong pusit na merong ampalaya at sotanghon. Ayan o. Kain po. Sarap. Sarap po. Ang sarap. Ang sarap po iulam sa kanin. Sana po ay nagustuhan nyo ang ating napakasimpleng recipe ngayong araw. Maraming salamat po mga kabakyard at hanggang sa susunod po ulit nating pagluluto.